Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatul kubra. So tiyatalakay natin ngayon mga batayan sa pag-iral ng araw ng paghuhukom. Nakaraan natigil tayo doon sa isang naiulat na pagano na Arabo. So nagdala pa ito ng tuyo na buto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinurog niya ito at inihipan at nagkalat ang alikabok nito. At hinamon niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atazumu anna Allah yab'atu hadha?" O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaangkin mo ba na bubuhayin ni Allah muli itong durog na buto na ito na nililipad-lipad ng hangin? Kaya nga'y binaba ni Allah yung ayat do suratu Yasin, "Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa." Binibigyan kami ng tao ng halimbawa. Yung tao, inihalimbawa nila si Allah o sinasangkot nila kay Allah yung katangian na walang kakayanan na buhayin muli ang mga tao. Samantalang nakalimutan ng tao, siyang nakalimot kung paano ba siya nilikha. Nilikha siya ni Allah mula sa kawalan. Magiging mas madali para kay Allah nalikhain siyang muli. Yung nga, sinasabi ng tao, "Qala man yuhyil idama wa hiya ramim." Sino ba ang bubuhay muli sa patay kapag ito ay nadurog na? Dahil nga sa kalagayan ng tao na ito, fa innahu law kana labiban akilan lam yas'al hadas su'al. Kung yung tao daw na yun ay matalino at nag-iisip, hindi na niya tatanungin ng bagay na yun eh. Lianna wujudahu wa khalquhu fi hadihil hayat yujibu ala su'al. Dahil ang mismong pag-iral niya at pagkakalikha sa kanya sa buhay na ito, yun mismong sagot eh. Yun mismong sagot sa kanyang tanong. Kung kaya bang buhay ni Allah muli yung buto na dinurog niya at inihipan pa niya at nilipad-lipad ng hangin. Narito mismo ang dalil sa kanyang sariling pag-iral. Nasa sarili niyang pag-iral ang dalil. Waqad wadahan nas hadal ma'na alladhi ajmalahu fil bidaya. So, nilinaw na ng dalil na ito doon sa suratu Yasin ang bagay na ito. Nga sinabi rin ni Allah, karugtong na binanggit ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, na yun nga, yung tao, "Kul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli shay'in alim." Surat Yasin din ito, 79, yung sunod na aya. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa nagtatanong, "May yuhyil idama wa hiya ramim." Sino ba ang bubuhay muli sa patay kapag ito ay durog na? Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bubuhayin itong muli nang siyang bumuo rito sa unang pagkakataon pa lamang. Bubuhayin siyang muli, ang buto na yan bubuhayin muli nang siyang lumikha dito sa unang pagkakataon lamang. Ang siyang sa lahat ng bagay, sa lahat ng nilikha ay nakaalam. Si Allah, meron siyang kompletong kakayanan dito. Hindi ito magiging mahirap sa kanya at lalong hindi magiging imposible. Fahtajja bil ibda'i alal i'ada. So dito makikita natin do suratu Yasin. Si Allah ay nagbibigay ng katwiran o nangangatwiran sa ibda. O ginagamit niyang katwiran yung ibda, yung pagpapasimula, di ba? Ibda, bidaya, ganun, badaa. Ginawa niyang dalil ang ibda sa paglikha muli. So, kung kaya ni Allah na likhain ang tao sa unang pagkakataon, kayang-kaya niya itong ibalik. Magiging mas madali para kay Allah. Kasi nga sa unang pagkakataon pa lang, mas mahirap ngayon kung tutuusin kasi nilikha tayo mula sa kawalan. Hindi naman tayo umiiral. Wa bin nash'atil ula ala nash'atil ukhra
Id kullu akilin ya'lamu daruriya anna man qaddara ala hadihi qaddara ala hadihi. Si Allah ang may kakayanan na simula ng paglikha ay may kakayanan na ulitin ito. At kayang-kaya niya na kumbaga gawin ang unang paglikha sa pangalawang paglikha. Kaya nga yung tao na nag-iisip, dapat maintindihan niya nang siyang gumawa nung una na paglikha ay may kakayanan na gawin ang pangalawang paglikha. Dahil kung hindi niya yun kaya, kung si Allah walang kakayanan nga na sasabihin ng tao, di ba? Wala siyang kakayanan na gawin yung pangalawa, yung paglikha muli. E di sana wala siyang kakayanan nung unang paglikha. Wa annahu law kana ajizan min ath-thaniya lakana anil awwali ajazu. Kasi nga kung hindi niya kaya yung pangalawang paglikha, magiging mas mahirap para sa kanya yung unang paglikha. Mas hindi niya yun magagawa. Wa ajaza, na may hirapan talaga siya doon sa unang paglikha o hindi niya talaga nga magagawa. Walamma kana al-khalqu yastalzimu qudratul khaliq alal makhluq. Ang pagkakalikha ay nagbibigay din ng kahulugan o meron din itong kahulugan na merong kakayanan ang lumikha na ito sa kanyang mga nilikha. Meron siyang kapangyarihan. Diba? So, halimbawa na lang sa konteksto ng tao. Yung tao halimbawa lumilikha ng isang bagay sa pamagitan ng semento. So, kaya niyang hugisan yun sa anumang hugis na gusto niya. Meron siyang kapangyarihan doon. Kumbaga, merong kakayanan. Lalo na si Allah. So gusto niyang ulit-ulitin yung pagkakalikha doon sa tao na yon. Na una niyang nilikha, mas may kakayanan siyang ulit-ulitin ang bagay na yon. Wa ilmuhu bitafasi li khalqihi at ba'adalika. At ang kanyang kaalaman sa iba't ibang mga detalye sa pagkakalikha, ang mga ito ay kumbaga patunay na meron nga siyang kakayanan. Nalikhain muli ang mga tao. Kahit ilang ulit pa niyang gugustuhin. So hindi marapat sa sino mang taong matalino na magdududa. Yung nga sabi ni Allah, di ba? Wa huwa bi kulli khalqin alim. Ang siyang sa lahat ng nilikha o sa lahat ng paglikha ay maalam. Wa huwa alimun bi tafasilil khalqil awwal wa juz'iyatuhu. Si Allah siyang nakakaalam sa mga detalye ng unang paglikha at iba't ibang mga bahagi nito. Alam niya kung anong gagawin niya. Alam niya kung anong kanyang mga gagawin doon sa kanyang nilikha. Kabisado niya. Parang yung tao, di ba? O nasira yung kanyang nilikha. Nasira. Kayang-kaya niya yung buuhin uli I-repair niya o bubuuhin niyang muli. Lalo na si Allah na nakakaalam sa bawat detalye ng tao. Mawadduhu wa suratuhu, na nakakaalam sa mga ingredients nito o sa mga itsura nito. Fakadhalika ath-thani, so ganun din sa pangalawang paglikha. Alam ni Allah na yung daliri natin nasa dulo ng kamay. Alam ni Allah yung kamay nakakapit sa braso o sa bisig, at sa pagitan ng braso at bisig may siko. Diba? Alam ni Allah yun. So magiging madali para sa kanya. Faida ka na tamal ilm, at kapag naging kompleto ang kaalaman, kamil al-kudra. Ang siyang merong kompletong kaalaman ay meron ding kompletong kakayanan. Kaya ito, tafsir ito ng ayah. Bakit alim? Yung tinukoy dito ni Allah na kanyang katangian doon sa pagbabalik muli sa tao. Kasi kung sino mang may kaalaman ay meron ding kakayanan. Diba? Kapag yung tao walang kaalaman sa anumang bagay, hindi siya makakagawa ng anumang bagay na hindi niya nalalaman. Hindi niya magagawa ang anumang bagay na hindi niya alam. Wa kayfa yata'addaru alayhi an yuhyil idam ay yuhyil adm wa hiya ramim. So paano hindi magagawa ni Allah na buhayin muli ang buto kapag ito ay nadurog na? Sunod, thumma akkada al-amra bihujjatin kahira wa burhanin dahirun. At nilinaw pa ni Allah, binigyang diin pa muli ni Allah
ang kakayanan niya na lumikhang muli sa pamagitan ng patunay na malinaw at hindi mapasisinungalingan. Yatadammanu jawaban an suali mulhidin akhar. So meron daw isa pang hindi na naman naniniwala kay Allah ang nagsabi. Yaqulu al-idamu idha sarat ramiman adat tabi'ataha baridatun yabisa. Kapag ang buto daw ay nabulok na. So lalo na yung mga atheist, di ba? Kasi yung mga atheist, feeling matalino yung mga yan eh. Lahat daw ng bagay kaya nang ipaliwanag ng science. So hindi na kailangan daw ng tao ng relihiyon. Kasi nung unang panahon daw, kaya lang naman nagkaroon ng relihiyon yung mga tao. Kasi hindi nila may paliwanag yung mga bagay. Kapag meron silang nakitang anumang nilikha, inuugnay nila yun sa Diyos na tagapaglikha. Kumbaga supernatural na kapangyarihan. Pero ngayon napapaliwanag naman daw na ng science. So bakit pa tayo maniniwala sa Diyos? Ganun sinasabi nila, di ba? Nakita na natin paano nabubuo yung baby sa sinapupunan, sabi nila. Nakita natin paano namumunga yung puno, paano namumulaklak yung halaman. So hindi na raw kailangan niya niugnay sa Diyos. Ganun sila eh. Sabi nga nila. Kapag ang buto daw, yung katawan ng tao ay nabulok pagkatapos ng kamatayan, babalik ito sa tabian nito, yung natural na anyo nito. Kumbaga, yung mga basic nito na mga element o substance, babalik siya doon. Carbon at kung ano-ano pa. Ito raw ay matutuyo at magiging malamig na. Ibig sabihin, wala talagang buhay. Wala talagang buhay. Walhayatu la buddha an takuna maddatuha wa hamiluha tabi'atun hara rataba bima yadullu ala amril ba'ath. Yun nga. Ganun yung pag-aakala nila. Pero yun nga, yung sinasabi nila na ito actually, di ba, sinasabi nila kapag namatay na raw yung tao, nawawala na yung mga katangian ng buhay sa bangkay. Lalong-lalo na kapag ito ay nabulok na at nadurog na. Pero yung sinasabi nila na di ba, ang tao daw kapag namatay nagiging tuyot at malamig. So in essence, yung sinasabi nila na katangian ng buhay, ito dapat daw ay mainit at basa. At ganoon naman yung taong buhay. Mainit yung kanyang katawan at basa yung kanyang mga bahagi ng katawan. Meron siyang dugo, meron siyang laway, meron siyang luha, meron siyang pawis. Ganon. Pero actually itong mga sinasabi nila na ito, ang sinasabi nila na ito, ay dalil pa nga sa pag-iral ng pagkabuhay muli. Kasi babalik ni Allah yun lahat ng katangian na kinikilala ng atheist na kapag mawala sa tao ay namamatay siya. Yun mismo yung ibabalik ni Allah na magiging katangian ng tao na binuhay muli. Yun mismo. Fafihid dalilu wal jawabu maan. At naririto ang dalil at tugon doon sa sinasabi nila. Doon ulit sa Suratu Yasin, verse 80. Kasunod nung binasa nating naunang dalawa kanina. Alladhi ja'ala lakum minasyajari al-aqdari naran faida antum minhu tukidun. Sinabi ni Allah, so mula doon sa, kumbaga, si Allah ay nagpapalitaw para sa inyo ng apoy mula sa puno na luntian. At may kita ninyo na mula rito, di ba ginagawa natin panggatong yung puno. So magkakaroon kayo mula rito ng apoy. Nagkakaroon kayo mula rito ng apoy. So dito, sabi ni Allah, kumbaga yung tafsir dito, فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلي بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده. So dito sa aya na ito, sabi ni Allah, na pinalitaw niya raw yung apoy. At ang apoy
Usually, saan ba lumalabas yung apoy? Saan siya sisibol? Sa kahoy na, tuyot na, at napainitan. Doon siya sisibol. Pero ang kahoy na ito ay nagmula rin naman doon sa puno na luntian, na buhay na puno, na napupuno ng pagiging basa at pagiging malamig. So, sabi kasi dito, yung sabi ng ETS, yung patay daw, tuyot at malamig. Pero yung puno na pinanggalingan, sabi ng ETS, di ba, yung patay daw, nawala sa kanya yung init at yung pagkabasa. Pero, yung puno na yun, actually, basa naman eh. Basa. Pero, malamig. Pero mula rito, nagmumula yung init at ito ay kalaunan matutuyo at doon na magsisimula ng kumbaga yung combustion, yung pagkasunog ng kahoy nito. So, merong kumpletong kakayanan si Allah sa bagay na ito. Meron siyang kumpletong kakayanan. فَالَّذِي يُخْرِجُ الشَّيْء مِنْ ضِدِّهِ وَتَنْكَادُ لَهُ مَوَادُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَنَاصِرُهَا لَا يَسْتَأْنِي عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ مَا أَنْكَرَهُ الْمُلْحِدُ وَدَفَعَهُ مِنْ إِحْيَاءِ الْإِدَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ. So dito sabi, sa paliwanag ng mga scholar sa aya na ito, bakit ito dalil laban doon sa sinasabi nila na walang kakayanan si Allah na buhayin muli yung buto na nabulok na. So kung si Allah ay mayroong kakayanan na magpasibol ng mga bagay-bagay mula sa may kabaligtaran ng katangian nito. Di ba yung apoy, mainit, tapos tuyo. Samantalang yung puno na sinunog na pinanggalingan ng panggatong, malamig at basa. So magkataliwas talaga, di ba? Magkataliwas. So paanong mawalan ng kakayanan si Allah na ganun din? Yung buto na tuyot na at malamig ay gagawin niyang basa at mainit na may buhay. Hindi magiging mahirap para kay Allah. So dito pa lang sa mundo nasasaksihan na natin hindi pa nga lahat ng kumbaga kababalaghan ng kapangyarihan ni Allah nakikita natin. Ang marami sa mga kababalaghan o kumbaga, mga hindi natin maipaliwanag na nangyayari dito sa mundo. Kumbaga, sinisikap pa nga ng tao na maunawaan. Diba? Kumbaga, naipapaliwanag pa ng siyensya kahit papaano. Paano pa kaya doon sa araw ng paghuhukom sa pagkabuhay muli? Diba? Sa pagbangon natin mula sa libingan. Maaaring nga sa pagbangon natin sa libingan, diba, makikita na natin yung paligid natin. Tapos, pag nagkaharap-harap na tayo dun sa, sama-sama na dun sa araw ng paghuhukom, sa mga kasama na rin natin yung iba pang mga tao, napakarami, na nabuhay mula noong kauna-unahang panahon hanggang sa dulo ng panahon. So, magiging madali ito para kay Allah. So, si Allah ay mayroong kompletong kakayanan doon sa itinatanggi ng mga kuffar. Nakakayanan niya na ulitin ang paglikha. Na kaya niyang buhayin muli ang katawan ng kanyang mga nilikha kahit ito ay tuyot o malamig na. Kaya niya ito muling gawing basa at mainit. Katulad ng kung paanong pinalitaw ni Allah ang apoy na tuyot at mainit mula sa puno na basa at malamig. Kumbaga, wala silang ikakatwiran para tanggihan ang paglikha ni Allah at ang kanyang paglikha muli. Thumma akada hada bi akti dalala min ash-shay'i al-ajallu pala min ash-shay'i al-ajallu al-a'dam. At si Allah ay nagbigay muli ng dalil sa pamagitan ng pagtukoy sa isang bagay na mas dakila para patunayan ang isang bagay na mas mailiit o mas kumbaga mas madali kumbaga. Sinasabi nga yun nga
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر. So, mas dakila, pinatutunayan ni Allah na kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin, mas kaya niyang gawin yung madali. فإن كل آكل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. At sino mang matalinong tao ay nakakalam na sino mang nakakagawa ng mahirap na bagay, mas kaya niyang gawin ng madali. Kung nabubuhat mo yung 50 kilos, di ba, na sako, mas kaya mo buhatin yung 10 kilo na sako. Faman kaddara ala hamlin fanidarun fahuwa ala hamli wakiyatin asyaddu iktidaran. Kaya sino man daw ang merong kakayanan nga na magbuhat ng mabigat, mas may kakayanan siya na magbuhat ng mas magaan. Kaya sabi muli ni Allah, Surah Yasin uli ito, 81, verse 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Ang siyang lumikha sa kalangitan at lupa, wala ba siyang kakayanan na lumikha ng katulad nito? Kaya niyang likhain paulit-ulit yung mga yun. Paulit-ulit mula sa kawalan lilikhain niya. Paano na lang kung uulitin niya lang yung paglikha, di ba? Yun mismo nasira tapos bubuuhin niyang muli, mas kaya niya yun. Fa akhbara anna alladhi abda as-samawati wal arda ala jalalatihima wa admi sya'nihima wa kubra ajsamihima wa sa'yatihima wa si'atihima wa ajibu khalqihima aqdaru alayhi an yuhyi idaman kad sarat ramiman wa yarudduha ila halatiha al-ula. Sa pinapabatid ni Allah nang siyang lumikha sa kalangitan at lupa na mas dakila. At kumbaga mahalaga ang katayuan nito. Di ba yung kalangitan mahalaga? Walang mabubuhay kung walang langit. Sa lawak nito at sa kagandahan nito, ang may likha sa napakadakilang nilikha na ito, yung kalangitan, magiging mas madali para sa kanya na buhayin muli ang buto na naging alikabok. At ibalik siya sa dati nitong anyo. Magiging madali para kay Allah ang lahat ng ito. Magiging madali para kay Allah ang lahat ng ito. Hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Hindi ito magiging mahirap. Thumma akkada tabaraka wa ta'ala dhalika wa bayyanahu bibayanin akhar. Binigyan din ito ni Allah at nilinaw sa iba pang mga aya. Wa huwa anna fi'lahu laysa bimanzilati gayrihi. Ng kanyang mga gawain kapangyarihan ni Allah ay hindi katulad ng kung paano ginagawa ng ibang bagay. Ibig sabihin, si Allah, siya naman lumikha ng lahat. Ang paglikha niya hindi magiging katulad ng paglikha ng sino man. Kasi problema sa mga atheist, di ba? O sino pa mang hindi nananampalataya kay Allah. Inihahambing nilang kapangyarihan ni Allah sa kapangyarihan ng tao. O kapangyarihan ng sino man sa pisikal na mundo. Ganun nila palagi sinusukat o inuunawa si Allah. Di ba yung atheist kanina, dinurog niya yung buto at inihipan. Porque hindi niya kayang buhayin muli yung buto. Iniisip niya na wala nang ibang may kakayanan na bumuhay dun. Maling-mali na lohika yun. Hindi yun logical. Kahit sa mga tao sa pagitan natin mga tao. Hindi porke hindi ko mabuhat yung isang bagay, iisipin ko na wala na makabuhat nun kahit sino. Mayabang lang ang magsasabi nun. Mayabang. Di ba? May mayabang, laki ng katawan. Ganun-ganun pa maglakad yun. Tapos yung mga muscle niya, talagang ano niya, pinapagalaw-galaw pa niya, pati dede niya. Pagalaw niya. Ganun-ganun yun. Asan yung mabigat na bubuhatin? Tapos bubuhatin hindi niya mabuhat, napahiya siya. Napahiya siya. Hindi niya mabuhat yung barbell na pahiya siya. Sabi niya, napakabigat nito. Kung ako hindi ko mabuhat yan, wala nang sino man ang makakabuhat niyan.
dumating si Heidelin Diaz. Nalala niyo yun? Yung naka-gold medal, di ba? So, siya nabuhat yan. Liit-liit na tao nun eh. Si Heidelin, maliit lang. Maliit lang yun. Height niya yata parang 5'2" lang eh. Maliit lang siya na babae. Pero yung binubuhat niya, simbigat ng motor. Yung motor na ano, kasi yung, ano ba yung nabuhat niya nakaraan? 120 kilograms siya tayo, mabigat pa sa kanya. Halos doble ng bigat niya, timbang niya. Yung motor natin, yung ano, yung CT150 mo, mga ganun kabigat. Binuhat yung ganun. So, di ba? Mayabang lang magsasabi nito na porke hindi niya kaya, wala na makakagawang iba. So, ganun yung mga ano mga kupar eh. Porke hindi nila kayang buhayin muli yung patay. Inisip nila, wala na makakabuhay muli kahit Diyos. Kaya tiyatanggi na rin nila yung Diyos. Tiyatanggi na rin nila yung Diyos. Dahil nga, si Allah hindi yung katulad niya hindi katulad ng yung kapangyarihan niya hindi katulad ng kapangyarihan ni naman. Walang katulad. Ni nga si Allah alladhi yaf'alu bil alat wal kalfa wan nasbu wal mashakka wala yumkinul istiklalu bil fi'li bal la budda ma'ahu min alatin wa mu'inin. Si Allah hindi siya katulad ng mga mayayabang na mga nag-aangkin na wala ng kakayanan o wala ng kakayanan ng sino man o ano man na lumikha muli o ibalik yung mga namatay na. So, yung kapangyarihan ni Allah hindi katulad ng kapangyarihan ng tao na kailangan pa niya ng tools. Diba? Kailangan niya ng tools, kailangan niya maghirap, kailangan niya mapagod, kailangan niya magtiis. Na hindi sila makakakilos ng walang kasama. Kailangan nila ng tagatulong. Kahit doktor, di ba? Sabi nila, yung doktor bumubuhay ng patay. Yung doktor, kailangan pa nun ng maraming gamit eh. Kailangan nun, meron pa siyang alalay. Pero si Allah, hindi. Si Allah, hindi. Si Allah, sabi nga, bal yakfi fi khalqihi lima yuridu an yakluka wa yukawwinahu nafsu iradatihi. Si Allah kapag meron siyang likain o meron siyang kumbaga ipapatupad na bagay, simple lang ang kanyang gagawin. Kumbaga ang gagawin niya ito automatic eh. Kapag ninais yung bagay, andyan lilitaw na. Hindi niya kailangan magpakahirap. Hindi katulad ng tao. Hindi katulad ng tao. Yan nga, wa qawluhu lil mukawwan, at sinasabi niya doon sa anumang gusto niyang pairalin, kun, mangyari. Yung kun kasi, aning kun? Pautos, di ba? Mangyari. Kun, panlalaki. Kapag babae, kuni. Pero yun nga, kun yung sinasabi ni Allah. Kahit lalaki man yan o babae nililikha niya, kun. Faida huwa kainun. Kapag sinabi niya mangyari, lilitaw nga tong bagay na ito na gusto niyang mangyari o lumitaw o umiral. Kama sya'ahu wa aradahu. Tulad ng kung paano niyang gustuhin. Yung tao, di ba? Kapag may gusto yung tao. Halimbawa ngayon, maano natin to sa AI eh. Ngayon may AI na, di ba? O kausap mo si Lolo Meta. Si Meta AI, di ba? Kasi doon pwede ka na magpagawa doon ng picture. Sabi mo, Lolo Meta, gawin mo ako ng poster. Ganito, ganyan yung laman, ganito, ganyan. Lumabas na. Ito, gusto mo ba yan? Mali spelling eh, gago. Bobo ka pala eh. Galit na galit ka pa. Pero si Allah, kapag may nilikha siya, yun na mismo yung gusto niya, lilitaw na. Yung tao, hindi. Di ba? Kawawa si Lolo Meta, namura pa. Wrong spelling. Wrong spelling yung, kasi yun yung kahinaan ng AI. Diyan yung makikita yung kasi ngayon nagsulputan na naman yung mga AI nga eh. Sa mga poster, mapansin niyo yan, laging mayroong spelling yun. Laging mayroong spelling. Tapos di ba may mga picture na na kumbaga yung sinisimulate ng AI. May kita niyo yan yung Coca-Cola, maling spelling, mga kung ano. Dati pa eh. Paganda naman yung AI habang tumatagal. Dati makikita mo yung mga tao, anim yung daliri, yung may kamay dito. Pero yung umayos na, maganda na. Tapos may video na nga eh. Pero makikita nyo mga spelling. Tapos kapag audio naman,
makita nyo, hindi tama yung pagkakaputol ng mga sentence. Yung AI nagbo-voice over, mid-sentence puputol. Okay, dudugtong niya sa susunod na sentence. Hindi niya alam yun eh. So tayo, di ba, lilikha tayo ng video. Hindi natutupad eksakto yung gusto natin. Pero si Allah, unang pagkakasabi pa lang niya. Sasabihin nga lang niya kun, di ba? Mangyari, malikha. May gusto siyang likain, si Yasin. Uy! Di ba? Malikha nawa ang tao na mataba. Uy! Na may kakambal. Hindi na sasabihin ni Allah yun eh. Di ba? Sasabihin niya lang kun. Kung ano yung nasa sarili niya na gusto niya, yun mismo yung mangyayari. Hindi katulad sa tao. Kapag meron tayong gusto, didetalye pa natin. Nagpapagawa ng bahay, di ba? Gusto ko bahay, bato. Dami pang pag-uusapan nun nila yung architect o yung engineer o yung foreman, di ba? Dami pa yung bato, 2 palapag, kulay green, ganito, ganyan, ganito materyales. Si Allah yun lang, kun. Dito pa lang, napakalinaw. Magkaiba ang antas ng kapangyarihan ni Allah at ng iba pa. Diba? Yan nga sabi nga ni Allah, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. At yun nga, thumma khatama hadil hujja bi ikbarihi anna malakuta kulla shay'in biyadihi. At tinapos niya yung surah Yasin. Sa pagsasabi ng paghahari sa lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay. Si Allah ang may kompletong paghahari, pagmamay-ari, pamamahala, pagbibiyaya sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, siya rin yung may kompletong kapangyarihan doon. Siya ang tunay na hari. Hindi naghahari-harian lang. Hindi naghahari-harian. Fayatasarrafu fihi bifi'lihi wa qawlihi. Ginagawa ni Allah dito lahat ng gustuhin niya sa pamagitan ng kanyang gawain at pananalita. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Luwalhati kay Allah na nasa kanyang kamay ang paghahari sa lahat ng bagay at tungo sa kanya kayo ay ibabalik. Alhamdulillah. Maganda yung surah Yasin. May mga nagsabi pa nga, di ba? Ito rin yung puso ng Quran. Yung surah Yasin. Puso ng Quran. Hindi ko alam kung hadith ba yun eh. Pero nilalarawan siya ng Quran. Nilalarawan siya ng mga scholar. Nilalarawan ng mga scholar yung Yasin, surah Yasin bilang puso ng Quran. Alhamdulillah sa mga maraming aral na katulad nito na may kinalaman sa ating akida. Alhamdulillah. Magandang pangalan talaga yung Yasin. Mashallah. Yan diba sunod-sunod na mga aya yun, yung nabasa natin ngayon. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.